true meaning of John 3:16. At kadalasan, hindi natin nakikita, ito pala yung kabuuan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ang buhay na meron si Kristo ay inialay niya na sa iyo at para sa akin, sa iyo at sa akin, para maunawaan natin ang kabutihan ng Diyos Ama sa langit na nagbibigay ng lahat-lahat para sa iyo at para sa akin. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Amen. And today we will continue to study about John 15. Hindi po tayo alis doon. Agad din natin na patuloy na natatapos yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa umagang ito. At hayaan po natin na patuloy nating maintindihan at maunawaan ang nais ng Panginoon na i-share po sa atin this morning. Teka, sandali Okay. Doon po sa share sa atin ni Ate Poti, meron kasing one thing that struck me. Sabi po doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, doon sa later doon sa huling bahagi ng salita ng Diyos, sabi po doon, put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Amen. Magkakaroon ka lamang pala ng kagalakan, kasi ito pa rin po yung part ng ating pinag-aaralan, kagalakan na nagmumula sa Diyos sa mga bagay-bagay na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Of course, riches, of course, those material blessings are blessings that comes from God. But if you do not, kung makakalimutan mong i-recognize na ito ay nanggaling sa ating Panginoon, o hindi ka nagpapasalamat sa maliliit at malalaking bagay, makakalimutan mo na ito pala ay malaking pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Yung mga maliliit lamang na blessings ng Lord, isa itong, this is one part of the things that God wants us to enjoy. Especially yung mga small blessings na tinatanggap mo sa iyong araw-araw na buhay. And one part na yon ay yung ating pag-attend ng ating cell group. Sino dito yung mga cell group? Taas ang kamay. Yay! Praise the Lord. Alam nyo, yun yung isang bagay na it will build us up. No? Not only our faith in God, but more so our character, our believing, our perspective in life. Na sa buhay pa lang ito na ating nilalakaran, our walk, yung path na binigay sa atin ng Panginoon, ay may iba-iba pala tayong lakarin na dapat lakarin. Pero iisa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tamang daan. And it's all up to us if you choose the right path na ibinigay sa iyo ng Panginoon. But one thing for sure, kung yun ang iyong lalakaran, sabi pong ganun, in His presence, what? There is fullness of joy. Fullness, which means walang kulang. No? Even though there are problems, there are trials, there are things that are not good, no? But God will make it good for you. Amen. At ayan natin na sa umagang ito po yung makita natin. At ang aking panalangin ay patuloy tayong magbukas ng ating puso at isipan sa mga salita ng Diyos na ating pong maririnig sa umagang ito. Amen. And amen and amen. So our topic will be friends of Jesus. Sino dito ang maraming mga friends? Taas niyo ang kamay. Sino dito mayroong more than 20 friends? More than? Less than 20. Okay. Kasi, sino maraming mga in-unfriend? O mga binlock. Nakakatawa. Pero alam niyo po ba, there is one friend na that will never block you. Or that will never disown you.
o will never, na hindi ka kayang talikuran. At yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya sa umagang ito, let's dig deep. No? Humukay pa tayo ng malalim. Bakit ba nais ang Panginoon na makilala natin siyang lubusan? Hindi lamang tagapagligtas, hindi lamang provider, hindi lamang healer, hindi lamang na nagbibigay ng pangangailangan natin, kundi higit sa lahat, nais niyang magpakilala sa much deeper, no, ng nais ng Panginoon na makita natin who He is in our life. At doon sa John 15 verse 11, tingnan natin I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Okay? Let's go on. Verse 12. My command is this: love each other as I have loved you. Okay? Then verse 13. Ito yung binigyan diin ng ating Panginoon when He shared this verse sa kanyang mga disciples. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Amen. And then verse 14, you are my friends if you do what I command. Okay? And then verse 15, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I made known to you. Okay, maliwanag. Ang huli pong sinabi ng ating Panginoon, tinawag ko kayong mga kaibigan. Bakit daw? Bakit daw tayo tinatawag ng Panginoon na tayo kanyang mga kaibigan? Para daw, ang lahat ng nais ng Ama na narinig ng anak ay nais niyang ibahagi sa iyo. So kung ano ang meron ng Ama na ibinigay sa anak ng ating Panginoong Jesucristo, ang nais ng anak ay magkaroon din ang kanyang mga kaibigan. Ganyan ang Diyos bilang friend natin. So gusto mo ba siyang maging kaibigan? Amen. Gusto mo bang siyang makasama palagi, every day of your life? Amen. Because friendship is one of life's most precious gifts. It provides you comfort, support, and joy. Kaya nga, there are three kinds of love, di ba? Phileo love, agape love, and ano yung isa? Eros. Pero pag hindi natin naiintindihan yung tunay na pag-ibig, yung joy, yung comfort, yung support, sometimes it fails because your understanding, no, yung pagkakaintindi natin ng true love na ibinibigay sa atin ng Diyos ay binabase natin sa ating nararamdaman, nakikita, at nauunawaan. Kaya nga pinapaunawa sa atin ng Panginoon, bago niya binanggit ang mga bagay dito in verse 15, yung verse 13, napaka-importante po. Ano po sabi doon? Balikan natin yon. Verse 13, no greater love than this. Ano daw? To lay down one's life for a friend. So meaning, ang ating Panginoon willing siyang ibigay ang lahat. At ibinigay niya naman ang lahat. John 3:16. We all know that verse. We memorize that verse. We know it by heart. But sometimes we forget the true meaning of John 3:16. At kadalasan, hindi natin nakikita, ito pala yung kabuuan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ang buhay na meron si Kristo ay inialay niya na sa iyo at para sa akin. Sa iyo at sa akin. Para maunawaan natin ang kabutihan ng Diyos Ama sa langit na nagbibigay ng lahat-lahat para sa iyo at para sa akin. Amen.
At sa umaga pong ito nais pakita ng Panginoon sa atin. There are 5 things that I want to share to you this morning now about Jesus. His friendship, His kind of friendship, and His kind of love. And one thing na sinabi niya gano'n, sa 15, kasi nung sinabi niya po ito, hindi pa siya namamatay, hindi pa siya napapako sa krus. Kaya hindi pa naiintindihan masyado ng mga disipulo. Kasi nga, wala naman talagang kaibigan na handang mamatay para sa kanyang kapwa. Meron bang gano'n? Meron ba dito? Na willing mamatay para sa kanyang kapwa? Magdalawang isip ka pa. Tama ba yan? Nung nag-cell group nga kami last Friday, nung nag-join force po yung men and women's last Friday, tinanong ko isa, ikaw, willing ka bang mamatay sa kanya? Aba, hindi. Excuse me? Di ba? Kasi, alam naman natin na hindi natin kayang ibigay ang isang bagay na hindi natin kayang gawin. Di ba? Mamatay para sa iyong kapwa. Di ba? And you do not know, kung mahal mo nga siya, mahal ka rin ba? Kasi we always have tawag dito, merong gauge, meron tayong may condition. But God's love is unconditional. Hindi mo pa nga siya kilala, minahal ka na niya. Di ba sabing ganon? While we were yet sinners, Christ died for you. Nung tayo makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Kaya number 1, Jesus shows selflessness. Amen. Sa John 15:13, sabi pong ganon, Jesus has placed the needs and well-being of others before Himself. He is willing to die for you and for me. Diba? Selflessness. Hindi niya pinagkait yung kanyang buhay. Hindi niya tinignan ang kanyang karangyaan. No? Being the Son of God, no? He is willing to step down to being the Son of God and came down to be the Son of Man. No, na nakihalubilo, nagbahagi ng salita ng Diyos, naggawa ng milagro, nagpakain ng marami. Di ba? Every time na nagbigin siya ng ministry, di ba hindi niya inuuna lagi yung sarili niya, inuuna niya lagi yung kapakanan ng mga taong nakikilala niya. Remember that woman in the well? Naalala niyo yun? Naalala niyo yung 5,000 na pinakain niya? Naalala niyo yung lumakad si Pedro do sa ibabaw ng tubig, no? At iniligtas niya dahil alam niya na si Pedro ay nangangailangan ng tulong niya. And every time we come into prayers, alam niyo, I invite you to come here every 9 o'clock, no, to join us in praise and worship. 9:30 we come in prayer because prayer is a powerful weapon. Kaya ka po nananalangin kasi alam mo may mga bagay na hindi mo kayang gawin na kayang gawin ng Diyos. At ang tanging alam mo na solusyon ay manalangin. Di ba ba? Prayer is a powerful tool for us to reach God. And God, at ang gusto lamang ng Lord ay marinig niya ang boses mo na tumatawag sa Kanya. Diba? Call unto me, and I will show you, sabi ng salita ng Diyos, great and mighty things that you have known before. Jeremiah 33. Amen? And Jesus shows selflessness because He placed the needs and well-being of others. Tayo pong tao, napaka-selfish po natin. Hello? Sa pila pa lang, gusto natin mauna na tayo. Tama? Kami pa mga senior, gusto lagi kami nasa unahan. Eh, ang dami na rin senior sa harapan, gusto mo pa, ikaw pa ang mauna. Well, that's the nature of men. We are so selfish.
Gusto natin tayo lagi mauna. Tayo ang laging bida. Tayo ang may ganito dapat. Kaya nga in giving, sometimes we doubt ourselves. Ay Lord, eto lang muna ha. Napaka-selfish nga natin eh. Pero ang Lord, He gave all. No? When He was at the cross, wala siyang damit. Napapanood po natin sa mga movies, tinakluban na lamang po si Jesus kasi nga, bawal eh. Pero yung totoo po, He was naked. He has nothing. And yet, the only thing that He has is the life that He has given to you and to me. He died on the cross. That's how selfless our God. Pero tayo, di ba? Hindi ko kayo pinapagalitan ha. It's a reminder in our giving, in our cell group. Once a week lang po yan. Kaya nga pagka wala ka sa cell group, ikaw ang prayer item. Ikaw ang pinagpe-pray, Lord, sana umatid. Sana makita na namin siya. We miss him. We miss her. Amen ba yan? Hello? Okay, parang ayaw na mag-amen. Sabi pong ganun, friends of Jesus, love one another just as He loves us. No? Tayo daw ng mga tayo daw ng mga tinatawag ng mga kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, ay dapat ay hindi lamang natin maranasan ang greater love ng Diyos sa atin because He died for you and for me, but to have this love overflow. Later on, you will understand what I am saying kasi para mas maintindihan natin. Okay? Number 1, sabi mo, Jesus shows selflessness. Number 2, Jesus is a loyal friend. Sino ba dito ang mga loyal sa kanilang mga friend? Taas ang kamay. Ay, wala. Uy, meron ha. Talaga ha. Talaga ha. Pag tumawag, nandiyan ka na. Pagka friend, kailangan ko ng 2K, meron ka ba dyan? Call a friend. Di ba? Minsan hindi niya sasagutin. O kaya cannot be reached. Pero ang Panginoon po, He will always stay loyal. He will always stay. He will always remain to be your best friend. Luke chapter 22, verse 61. Ito po yung na-share ko na doon sa mga tatay. I forget the verse, pero ito po yung the time na we're in. I will give you a short background of this story. Ito po yung time na nahuhuli na po ang ating Panginoon sa Kristo in the Garden of Gethsemane. And then, yung mga kawal, yung mga soldiers, kasama po si Judas, kinuha na po si Christ. At ito rin yung time na kung saan kinat ni Peter yung isang tenga ng isang soldier. Alam niyo po yung story yan. Pero, even the enemy, no, mahal ng Diyos, mahal ni Kristo. Kaya nga nung kinat ni Biruin nyo, may itak si Peter at initak yung tenga ng Roman soldier. Pero Jesus is a lover. No? Mahal niya ang lahat kahit kaaway. Kinuha niya yung tenga, binalik yung tenga. At sabi ni Jesus, enough. At eto na yung istorya, nung kinuha na si Kristo ng mga Roman soldier, ito si Peter sumunod. Kasi siyempre, friends, di ba siya yung number 1 friend ni Jesus na laging kasama, including John? Alam niyo yan, di ba? Siya ngayon laging atribida na nagsasabing, Lord, ikaw yan, lalakad ako sa tubig. Di ba siya ganun si Peter? Ganun siya ka-aggressive dahil kilala niya ang Panginoon niya. Pero this time, ito na po yung istorya na kung saan dininay niya si Christ 3 times. At ang nakakalungkot, naroroon siya, nanonood siya, pero hindi siya loyal friend. Kasi nga, sinundan niya nga si Kristo, nahuli si Kristo, paparusahan si Kristo, pero dapat kung friend ka, di ba, kasabi mo, sige, kung nasaan ka, nandun din ako, mamamatay ako para sa iyo.
Pero that is not what happened. Ito yung nangyari in Luke 22:61. And the Lord, after that, tinanong pala si Peter, ay di ba ikaw yung kasama ni Kristo? Ikaw yung kasama ni Christ? And di ba sabi sa story, 3 times, dininay ni Peter si Christ. Nawala yung loyalty ni Pedro sa ating Panginoon. Do you remember that story? Amen. But this time, look at this. Sabi mong gano'n, and the Lord, even though Peter denied Him 3 times, pero yung puso ng Panginoon, malapit na siya mamatay, concerned pa rin siya kay Pedro. At ang sabi po ng salita ng Diyos, and the Lord turned and looked at Peter, then Peter remembered the word of the Lord, how He had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Even at the point of being punished, Jesus, sabi po ganun, ito po maganda, kung titignan niyo po ito, ilawakan niyo po yung inyong imagination. Among the crowd, parang tayo, halimbawa, among the crowd. And here's Jesus. Lalatiguin na po siya after this. Kasi lalagyan siya ng blindfold. Yung susunod pong verse po yung sabi. I encourage you to read it. Bago po gawin yon, nakita niya si Pedro. And that's how loyal our God, our Jesus is as a friend. So parang ang story, halimbawa, nandito si Jesus, na siya yung paparusahan, and then pagtingin niya, nakita niya, and he turned and he saw Tompkins. He turned and he saw Lani. Ano ibig sabihin? Ganun niya kamahal si Peter. No, in spite of denying Jesus 3 times. And yet, Jesus remained loyal. Ikaw, ganun ka ba kaloyal sa iyong kapwa? Kapag halimbawa, naku, nahuli si Rose. Nagnakaw. Di ba kaibigan mo yun? Ay, hindi, oh. Kakilala ko yun, pero hindi ko siya friend. Nakakatawa, pero totoo. Tama po ba? Pero Jesus will never deny you. Because He will remain a loyal friend to you. Kaya nga yung istorya nung when Jesus rose from the dead, sino yung una niyang hinanap? At sino yung una nakakita sa kanya? Si Peter. Later, siguro, i-share ko sa inyo in the next preaching yung mga time na pero di ba nung bumalik si Jesus, sino yung pinuntahan niya? Kasi si Peter goes back in fishing. Amen? Natatandaan niyo yan? And then, pumunta si Jesus, pero hindi nila nakilala si Jesus. Pero nung nagluto na si Jesus ng isda at meron ng tinapay, nakilala nila si Jesus. Sa LIC, makikilala mong LIC members pag kami kainan. Totoo po yan. Nakilala na it is the Lord. Sabi po ni John, in the last part of John. Sabi po gano'n ni John, it's the Lord. Kaya nga si Peter, walang sabi-sabi, tumalon sa tubig at pumunta kay Kristo. Pero may nangyari, di ba? Sabi gano'n, Peter, do you love me? Di ba? 3 times din tinanong si Peter. Kasi tinanong niya rin kung talagang love niya ang Lord. Ang nainis nga si Pedro Dahil ang sabi niya, Lord, 3 beses mo na ako tinatanong. Para ipaalala sa kanya ng Panginoon na even though you denied me 3 times, I'm still a loyal friend to you. Amen. Number 3, Jesus is always truthful. Ang sabi po doon, He speaks truth with love, always with the goal of building up rather than tearing you down.
So every word that we are reading, it speaks about building us up. No? Telling unto us na without Jesus, without His Word, no, without His reminder, you cannot do anything. Di ba yung mga unang part ng John 15, na binabasa po natin, remain in His love, remain in me, and I will remain in you. Because He will always speak the truth with love. Ganyan po tayo, ganyan po nagpapakilala ang Panginoon sa atin as a friend. Ikaw bilang isang kaibigan, sinasabi mo ba sa Kanya ang totoo? Sometimes. O kaya minsan pumipreno ka kasi ayaw mo makasakit. Tama po ba? Pero ang salita mo ng Diyos, wala pong preno. Ang salita po ng Diyos ay puro green light. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kabuwangan kung ano ang tama at kung ano ang mali. At sometimes, kapag ito ang tama at ang alam mo ay mali, you will always go to the other side. And sometimes, nagkakaroon ng lamat yung inyong friendship. Pero sa Panginoon po, ang puti, puti, ang itim, itim. Amen. Kaya nga sa cell group, kaya nga share po kanina ni Ate Poti, doon po minsan makikita natin, we can share our personal lives. We can share our aches, pains, problems. And more so, we can also share our blessings. Amen? Because this is what true friend is. Saying what is best and what is true. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? You will know the truth and the truth will set you free. So tinuturoan po tayo ng Panginoon na hindi lamang makinig during our Sunday service, during our Wednesday, but more so, cell group is the best place for you to learn and to go deeper and to experience the love of God. Amen. Kaya I encourage you to come, to join your cell group. No? Because that is the true circle of friends that you can have. You can pray, you can cry, you can share, no? You can laugh together, be joyful together. Kasi nandun doon po lahat yung gusto ng Panginoon. That's why the Lord spend His ministry doon sa mga tinuturuan niya na alam niya na ibabahagi niya ay magbabahagi pa ng kabutihan ng Diyos Ama sa langit. Amen. And you are called to be God's friend, Jesus' friends. Amen. Amen ba? At dahil ikaw friend ni Jesus, kung ano ang sinasabi ni Kristo sa buhay mo, yun din ang dapat na ibinabahagi mo. Yun din ang dapat na nakikita sa'yo. Yun din ang dapat na naririnig sa'yo. Because, ang sabi pong ganun, He speaks truth with love and always with the goal of building up rather than tearing down. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Diba, Jesus speaks about truthfulness, at kapag siya ay nagsasalita ng katotohanan, ito ay may kasamang pag-ibig. May biyaya. At ang biyayang yan, ang goal niya is for you to build up, not to tear you down. To recognize your wrongdoings in order for you to understand what is right in the eyes of God. Amen. Amen. That's why Jesus is always truthful. He is a true friend. Number 4, Jesus is a compassionate friend. Matthew 9, verse 36. Let's go there. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ang sabi po sa Tagalog dito,
nakita ni Jesus ang ating Panginoon. No? During his time wherein nag-share siya ng Word of God, ng Kingdom of God. Nakita niya yung crowd. Nakita niya na parang mga tupang mga ligaw na walang taga-akay para sa magandang daraanan o sa tamang daan na dapat nilang puntahan. And the heart of Jesus, He is always compassionate. Ano ba sa Tagalog ang compassionate? Mahabagin? Maawain. Okay. At tayo mga, di ba, ang isang kaibigan, kapag may pinagdadaanan ng ating kaibigan, may pinagdadaanan ng iyong BFF, di ba, nararamdaman mo rin yung nararamdaman niya. Tama ba yan? O ikaw yung kaibigan, buti nga sa'yo kasi tatanga-tanga ka. May mga ganun ba? Marami. May tumatawa doon. Minsan kailangan mo sabihin yan because that's the truth. Pero most of the time, you have that compassion na you want to extend help, na you want to na gusto mong makiramay ka because you are a friend. How much more sa ating pong Panginoon na ang compassion niya na ipinapakita sa mga taong nung panahon na yon ay nakita niya ang mga taong ito ay parang sheep na walang tamang direksyon. Pero ang Panginoon po sabi sa atin, when we consider Jesus as our friend, He will always see to it na tayo yung mga tupang hindi naliligaw. Tupang laging sumusunod. Kaya nga ang sheep, alam nila ang boses ng kanilang shepherd. There is this parang reels na nakita ko sa Facebook na maraming tupa, ang kilala lang na boses ay yung boses nung nag-aalaga. So yung iba tumatawag, sumisigaw ng kung ano-anong mga sounds, pero hindi nila naiintindihan yung mga tupa. But when the shepherd, the true shepherd speaks or say something, all of the sheep come forward dun sa shepherd. At tayo, dapat makilala natin si Jesus, hindi lamang our great shepherd, our Lord, but because when He speaks to us because He is our true friend. He speaks to us because He is the one who always gives us the right direction. Amen. And amen. He will always understand your situation. Whether it's so bad or it's so negative, and yet si Jesus lamang ang totoong kaibigan na maiintindihan ka. Amen. Minsan kasi kapag nag-uusap tayo as a friend or as your pastor or your cell group, minsan lagi mo sinasabi, hindi mo kasi ako naiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Totoo ba yan? Ikaw ngayon, dahil para wala na ng away, iniintindi kita pero hindi kita maintindihan. Pero ang Panginoon, alam niya. Kaya nga, ang tunay na kaibigan ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi kanya i-deny na He will always be there. And He will always listen to us. That's why when Jesus saw the crowd, yung kanyang puso ay naantig. Nasagi. At nakita niya yung mga taong walang Panginoon. Mapalad ang bawat isa sa atin na naririto dahil alam natin kung sino si Kristo sa ating buhay. At dahil si Kristo ay nasa sa ating buhay, kung ano si Kristo, dapat ganun ka rin. That's why our church will always see that we have also compassion to those people who are at loss. That's why we have to reach out. That's why we have to pray for them. This morning, if you are here, we have prayed for our city, San Pedro. Gumugol po tayo ng maraming oras para ipanalangin ang bayan na ito.
not only for us to come here every Sunday as a church, but also be a part of this city. Now, to see what God wants to do in our city. Amen. And that's one prayer na binigay sa atin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng compassion to all those people who are living here in San Pedro. Amen. Amen. Number 5. Jesus is a constant friend. Amen. Ang isa sa mga famous word na sinishare sa atin ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Matthew 28, verse 20. Tandaan po natin yan. Matthew 28, 20. Nung umalis po nung bago po umalis ang ating Panginoon after His resurrection, this is the commandment na sinabi niya sa atin, no, sa kanyang mga disciples during the time. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen and amen. So Jesus is a constant friend. He will never leave you nor forsake you. Sabi nga ganun sa Philippians chapter 1 verse 6, He will begun a good work in you. Sabi pong ganun, He is faithful to complete it. Or He is faithful to put it into completion. So, nung nagsimula mong i-consider ang ating Panginoon bilang Panginoon, di lamang bilang Panginoon mo tagapagligtas, kundi yung friend, He will always be at your side. He will always be there whenever you need Him, whenever you pray, whenever you ask and call upon His name. He will never leave you nor forsake you, and He is your constant friend. Amen. Now you will ask me, paano ba ako maging friend ni Jesus? Doon sa mga napag-aralan natin, balikan po natin uli John 15 para mas lalo po natin maintindihan. Okay, 11 uli, I have told you, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Verse 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Okay, and then verse 13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. And then in verse 14, you are my friend if you do whatever I command you. Paano tayo kinikonsider ng Lord na tayo kanyang friend? There is a command in verse 11 ba yun or 12? Sabi pong ganon, love one another. Naalala niyo po ba yun? Kasi kung titingnan po natin, ano ba yung mga commandments sinasabi sa atin ng Lord? If we look on the 10 commandments or the old commandments, hindi natin kaya yun. Kaya nga nung tinanong si Kristo, ano ang pinaka-greatest commandment? Dalawa lang binanggit ni Kristo, tama po ba? Love the Lord your God. And then second one, love your neighbor as you love yourself. Amen? Na binigay niya, sabi pong ganon, love one another. You are my friends if you whatever I command you. Ano doon sa verse 12 ba yun? Or verse 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Mamamahal mo lamang ang iyong kapwa kung alam mo ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ni Kristo. Kaya dapat una mong tanggapin ang pag-ibig ni Kristo na mag-umapaw sa iyong buhay para matuto mong mahalin ang iyong kapwa. You cannot give what you do not have. Ulitin ko po. You cannot give what you do not have. Hindi mo may ibibigay sa bagay na wala ka. So para magkaroon ka ng isang bagay na maibibigay mo, na sinasabi ni Kristo na commandment niya, mahalin mo, alamin mo muna kung gaano ka kamahal ng Diyos. Hello? Tahimik ang lahat. Sabi mo ganon, you love one another as I have loved you.
receive the love of God, and let this love overflow so that this love will overflow to others. Amen. At sabi ng Panginoon, magkaibigan tayo kasi nagmahal ka, katulad ng pagmamahal ko. Amen. Mahirap bang magmahal? At masaktan? Pero ang Panginoon, nagmahal, namatay at nagmahal. Nasaktan din po siya. Pero ang pagmamahal na yan ay ang pagmamahal na tinatawag natin selfless kind of love. And that is Jesus, our true friend. And this morning, ang challenge ko po sa inyo, sa atin, bawat isa, no? Let's remain sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang ang pag-ibig na yan ay hindi manatili sa iyo, kundi matuto kang magmahal ng iyong kapwa, magmahal ng iyong kaibigan, magmahal ng iyong pamilya, magmahal ng iyong kapwa. Dahil ang nais ng Panginoon, ang pag-ibig na yan ay patuloy na dumaloy at lumago sa ating kalagitnaan. Amen. So don't forget to attend your cell group because this cell group will build you up. Sabi pong gano'n, ano? Let this be our goal. Jesus' friendship to us speaks about true love. And this true love will always lead us to that goal of building up one another rather than tearing down. At tunay na kaibigan ay ang kaibigan na nagdadala sa iyo upang makilala mo, malaman mo ang mabubuti at magagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang tunay na pagmamahalan at ang tunay na pag-ibig at tunay na kaibigan, una, makita natin si Kristo. Pangalawa, magmahal tayo ng ating kapwa. At ang pagmamahal na yan, ang siyang magbubuklod sa atin upang lumakad na kasama ng ating Panginoon sa kanyang path na inihanda. Sabi po sa Psalm 16, you made known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. And in your right hand are pleasures forevermore. So sa friendship po natin, lagi natin kasama si Jesus. Dahil sa presensya niya, may kagalakan. Sabi, in His right hand, pleasures forevermore. So hindi ka mawawala. Kaya pag lagi po natin pinag-uusapan ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan, sa inyong friendship, sa inyong cell group, sa lahat ng mga ginagawa nyo, hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo matutwist, kundi ang lalakaran natin ay ang lakaran na kung saan ibinigay na sa atin ng Panginoon. Amen. Let's all rise up. Sabi po ng salita, this is my commandment. Sa John 15:13, let's go there. That you love one another as I have loved you. Si Jesus po ang nagsabi nito. At dahil ito po ang sinabi ng Panginoon, ang bawat sinasabi niya sa atin ay para sa ating kabubuti, hindi para sa ating kasasama. Kaya nga ang pag-ibig niya ay sinimulan niya sa Kanya. Namatay siya sa iyo, para sa iyo at para sa akin. Para maintindihan natin the true kind of love that God has shown to us. And because of this, God wants us not only to know His love, to understand His love, to experience His love, but more than that is to have this love be expressed, to love one another as I have loved you, sabi ni Jesus. Maliwanag po yung sinabi ng salita ng Diyos, God
Jesus had already considered us as His friends. So, wala nang pong duda doon. Kasi sabi niya, no greater love than this, than to lay down one's life for his friend. And that is Jesus. He died on the cross. He received all this punishment. And because of you, and because of me, we are standing right now in the presence of a holy God, saying, Lord, thank you, because you first love us. And because you received the overflowing love of Jesus, let this overflow to one another. Amen. Amen. So I want to encourage you this morning na let's roam around and say, Lord, I love you with the love of the Lord. Can we do that? Amen. Sige, let's spend natin yung yan. Sige. Hallelujah. Come on, let's roam around. Hindi natin ginagawa ito kasi gusto natin kumain. Kumain na agad. Bago tayo kumain, let's declare. Approach as many persons. Ay, yung iba nagsesenyasan na ng gano'n. Hallelujah. So mamaya, kung ganong karami nilapitan mo ng friend, ganong uunahin mo silang kumain. So bibigyan mo sila ng pagkain. Praise the Lord. Yeah, let's all pray. Sabi ni Nawid natin, I am a friend of God. We are a friend of Jesus. So all of us here are friends of Jesus. And we are friends to one another. We are brothers and sisters to one another. So let's continue to overflow with the love of God. And let's pray, Lord, marami pong salamat ng dakila mong pag-ibig ay sagalang dumadaloy po sa aming kalagitnaan ngayon. Tunay o Diyos na sa pag-ibig mo lamang kami, Panginoon, nagpapatuloy dahil ang pag-ibig na yan ay hindi mo pinagkait. Dahil mula pa nung kami makasalanan pa, una mo na kaming inibig. You first love us, O God. You choose to die for us. And you choose to redeem us, O God. Pinili mo na kami tubusin, Panginoon, para sa lahat ng aming mga kasalanan at kalikuan. At hindi lamang yan, O Diyos. Dahil sa iyong pagmamahal at pag-ibig sa amin, itinuring mo kaming iyong mga kaibigan. At sa umaga pong ito, Lord, we're standing before a holy God. We thank you. We honor you, Jesus, for that great love that we receive from you. And as one family, Lord, we thank you that you have brought us in this church, Lord, to receive and to acknowledge the love that is overflowing in our midst, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you for teaching us of the greatest love that we receive from a great God, our loving Father, through your Son, Jesus Christ. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen.